I-share ko po sa inyo yung experience ko dito sa battery ng EMC. 1 year pa lang, 1 hour, na-full charge na siya, then isang ikot lang lobat na. So ito po yung naging investment ko kasi nararamdaman ko palit battery na to. So yung Faxor for battery repair and ito naman for battery health checking. Itong lagay ng mga battery ko ngayon, okay naman po silang lahat. Pero may isa ko ditong naiwan, which is itong tinitest kong yan. Nalalabas po siya ngayon, 88%, while yung iba dyan, 100% yung battery health niya. So ito lang po para may ma-example ako sa inyo. Para bumalik siya sa 100% na good battery, ito po yung aking battery repair. So dahil 88%, so almost 2 hours ko lang siya chinarge or ni-repair. Isa po sa pinaka-importanting matandaan natin bago po ninyo i-connect yung ating battery analyzer, i-disconnect nyo po yung series ng battery. Picturean nyo po muna para may reference kayo para anumang kinalas ninyo kaya nyong ibalik at i-off nyo po ang circuit breaker para po ito sa tulad ko rin noon na baguhan. Hindi po pwede kasi masusunog itong battery analyzer the moment na dinirekta nyo agad na ikabit. Sunog agad ang pera natin. Gayahin nyo na lang po sa 250cc o kung paano ko po sinettings yung battery analyzer. Ito po yung isang cheaper version bukod po sa Faxor. Pwede at ginagamit ko rin po ito. Since 5 po yung battery natin, sinasabay ko po yung dalawa na i-kondisyon kapag once na bumaba na po yung mga battery health niya. Ito pong Faxor, may example ko na lang po, itong ating battery charger na to na merong capacity na mag-repair at meron din pong kapasidad na mag-charge ng LiFePO4 na battery. Ito po hindi ordinaryong charger. Tulad ng nabanggit ko, yung tulad ng charger natin sa EMC, hindi po pwede yan sa pang-charge ng LiFePO4 kasi parang iba sila. At the same time, wala po yung repair or pang-repair tulad dun sa Faxor na kung saan nabubuhay niya yung mismong nanghina na o wala ng power na battery. So, kaya maganda pong mag-invest din tayo dito kasi i-expect natin na itong bagong bilhin yung battery o itong luma ninyong battery, hahantong at hahantong pa rin po doon sa pagbili ng bagong baterya. Ito pong EMC ko, to be exact, 2 years and 3 months pa rin. But sa aking observation, nasa perfect condition pa rin siya since day 1 na brand new ko siyang nabili. Personally, recommended ko po na bumili rin kayo niyan. Kasi yung gastos, hindi biro. And then kung mapapansin nyo, yung screen o yung sa LCD ng EMC ko, tumakbo man ako ng may uphill, downhill, hindi bumababa. Kasi perfect condition po yung mga baterya na tulad ng ko mahigit 2 years na yan. Yet still, walang indication na dapat akong magpalit. Napakalaking halaga po ng masisave ninyo, especially po dun sa panay ang gamit at talagang nakaasa rin sa e-bike, whether trike kayo o single. So napaka-importante po niyan. Makikita nyo naman po sa tinatakbo ko at the end, hindi rin bumaba siya sa 63. Unlike po nung unang bili ko nga ng aking battery, isang ikot ko lang yan mismo sa aming lugar. Yung 63 magiging 62 agad 62 magiging 61 agad. Ito, inumpisahan ko ng 63 hanggang makauwi ako, 63 pa rin po siya. So napakahalaga at napaka-importante po nung dalawang unit na pinakita ko sa inyo para po sa ating mga owner ng EMC. Hindi po ako professional, pero ito pong sinishare ko based on actual experience. At siyang tunay, malaki talaga ang masisave natin sa battery.